and ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Isa na ngang super typhoon ang Bagyong Lawin na magla-landfall sa Cagayan, Isabela area. Kaugnay niyan, makibalita tayo sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mark, super typhoon na nga itong Lawin at sa paglakas at paglapit ng naturang bagyo, nasa ilalim na ng tropical cyclone warning signal ang halos buong Luzon. Nasa ilalim ngayon ng tropical cyclone warning signal number 5 ang mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Malawakang pinsala ang inaasahan sa mga lugar na nabanggit. Signal number 4 naman dyan sa Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Calayan Group of Islands. Masungit na lagay din ng panahon ang aasahan sa mga nabanggit na probinsya. Signal number 3 sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Quezon. Muli, inaasahan ang masungit na lagay ng panahon sa mga nabanggit na lugar. Samantalang signal number 2 dyan sa Batanes, Island, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales, Northern Quezon kasama ang Polillo Island. Habang signal number 1 naman sa ibang bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, Cavite, dyan sa Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Metro Manila. Nasa layong 300 kilometers na lamang ang layo ng bagyo dyan sa may silangan ng Kasiguran ng Aurora at napakalakas ng taglay nitong hangin na nasa 225 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugsong nasa 315 kilometers per hour. At ito'y kumikilos pa west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. Kaya sa mga kapuso natin na direktang tatamaan ng bagyo, iba yung pag-iingat ang kailangan. Sa track ng Pag-asa, mamayang gabi o bukas ng madaling araw ang inaasahang landfall ng bagyo diyan sa may Cagayan, Isabela area. Tatawid ng bagyo ang mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte bago ito tuluyang lumabas sa may Philippine Sea sa hapon. Bukas po yan at posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility araw ng Biyernes. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, makikitang halos natatakpan ng ulang daladala ng super typhoon Lawin ang buong Luzon. So mula sa Northern, Central hanggang dyan sa may Southern Luzon. Habang sa Visayas at Mindanao, may mga pagulan lalo na sa may western section ng Visayas at dyan sa Mindanao, sa hapon makakaranas sa mga pagulan, dulot naman ng local thunderstorm. May banta rin ng storm surge na hanggang 5 metro naman ang taas. Katumbas po yan ng 2 palapag na gusali sa mga coastal area ng Cagayan, kasama ang Calayan Group of Islands, Northern Aurora, at dyan sa probinsya ng Ilocos Norte. Mark? Mang Tani, bilang babala sa ating mga kapuso, paano po ba ninyo ilalarawan yung bagsik ng hangin at ulan na dala ng super typhoon Lawin? At sa anong mga lugar ito inaasahan? Pakilarawan nyo nga, Mang Tani, halimbawa yung signal number 5. Yes, Mark. Itong tingnan natin, itong mga kulay pink at kulay pula na yon, Mark. Yan yung napakalakas na hangin. Halos naipakita na natin yung pagtama nito bukas ng madaling araw. Pero kung umpisahan natin yan, ay makikita mo na bago tumama yung malakas na bagyo, yung hangin na dala ng bagyo, unang-unang makakaranas yan ay itong mga probinsya ng sa may Cagayan Valley. At izo-zoom in natin to, Mark, So itong malalakas na hangin na yan, ang mararamdaman dyan sa Cagayan, Isabela, posibleng Aurora, dyan sa may Cordillera, hanggang dyan sa may Ilocos Province. At ang pinag-uusapan natin dito, Mark, ay yung mahigit 200 kilometro kada oras na hangin na tatama dyan sa may Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. At yung 225 na yan, Mark, lubhang malakas yun at kayang-kayang sumira ng mga konkretong kabahayan, ng mga kayang bumunot ng malalaking puno at sumira ng mga poste, maging yung mga pananim, hindi makakaligtas sa ganyang klase ng lakas ng hangin. Pangalawa, yung matinding pag-ulan na dulot din nitong bagyong bagyong Lawin. At dito sa mas malaking mapa, makikita natin yung mga kulay pink at pula na yan. Yan yung mga matitinding pag-ulan na maranasan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa Central Luzon, hanggang dyan sa may western section ng Visayas at Mimaropa. So yung mga pag-ulan na yan ang magdudulot, Mark, ng mga pagbaha at posibleng landslide, lalong-lalo na doon sa mga lugar na dinaanan
nung bagyong kalalagpas lamang itong Karen. So, napakatindi ng mga pinsala o ng mga panganib na dala-dala itong malakas na bagyo. Malakas na hangin, matinding pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha at landslide, at yung storm surge o yung daluyong na dapat ay bantayan ng ating mga local officials dyan sa may mga coastal areas na binanggit na natin, Ilocos Norte, Cagayan, at dyan sa may Isabela, Mark. Mang Tani, si Maki may tanong. Ako, Mang Tani, kasi di ba pag sinabi ngayon na super typhoon, ang naaalala ng marami sa atin, tayong lahat, bagyong Yolanda. So kung ganito na po na kahit na konkretong bahay, kayang sa sobrang lakas ng hangin at syempre may daluyong pa, may storm surge, ano ho yung dapat gawin nung mga kababayan natin na talagang direktang tatamaan nitong signal number 5? Ang isang ano natin dyan, Maki, lalong-lalo na yung mga nakatira doon sa yung mga bahay na yari sa mga light materials, talagang dapat ay pumunta na sila doon sa mga mas matitibay na gusali. Yan yung mga, kung meron sila, lalo na dito sa may Cagayan, Isabela na siyang unang makakaranas nung napakalakas na hangin na yan, ay makipagtulungan na sila. At kapag sinabi ng kanilang mga lokal na opisyal na kailangan din pumunta sa mga evacuation centers, sumunod na sila. At nabanggit mo yung daluyong doon din sa mga nakatira sa mga coastal area na kapag sinabing yung forced evacuation dahil talagang kailangan ilipat sila sa mas mataas na lugar, dapat yun ang gawin upang maiwasan yung pagkawala ng buhay dahil ito nga ang pinag-uusapan natin, yung mga probinsya na yan, yan yung mga mas matindi o mas mataas ang potensyal na magkaroon ng storm surge. Pero yung halos yung buong Northern Luzon, mararanasan yung malakas na hangin na dulot ito. Kaya talagang dapat, ngayon pa lamang, ito yung mga bagay na dapat dito, wala nang tulugan na Maki. Yung mga opisyal na yan sa buong Northern Luzon, kailangang hintayin na nila hanggang sa dumating at lumagpas yung bagyo dahil ito ay hindi pangkaraniwang bagyo, Maki. Mang Tani, syempre, pag naririnig natin yung storm surge, talagang yung karanasan sa bagyong Yolanda, yung naaalala nating lahat, pwede mangyari yan ngayon, Mang Tani, yung katulad nung nakita natin na daluyong na nangyari noong Yolanda? Pwede mangyari, Maki. Yun nga lamang, ibang klase kasi yun nangyari sa Tacloban nung dumaan yung bagyong Yolanda. Unang-una, mas malakas yung hangin dala ni Yolanda. So mas malakas ang hangin mo, mas mataas ang iaangat ng tubig dagat. At pangalawa, na iba yung geography nung tumama yung bagyong Yolanda dito sa coastal area ng Tacloban o kaya ay ng Samar Leyte provinces. So mayroong isang espesyal na karakteristik yung baybaying dagat ng Tacloban kaya ganun na lamang kataas yung tubig dagat. Pero nonetheless, itong mga lugar na ito, yung coastal area ng Northern Luzon, inaasahan natin na hanggang 5 metro ang posibleng itaas. At yung 5 metro na yon, nakatumbas ng 2 palapag na gusali, sapat na, Maki, para tumangay, magpabaha dun sa mga coastal areas kung sakali man na magkaroon ng daluyong dyan. Pero yun nga, inuulit natin, doon sa Tacloban, mas maraming taong naapektuhan dahil thickly populated yung syudad. Pero dito, karamihan sa mga coastal areas ng Cagayan at Isabela, hindi naman pero mas kakunti ang tao dyan. Kaya ang mahalaga na lamang dyan, yun nga ako, konti na yung mga kapuso natin dyan, dapat naman sana mas maiwasan at sana walang buhay na masawi sa pagdating o pagdaan nitong malakas na bagyong Silawin. Maraming salamat po, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist.